kapatid. So, ready na po kami. Andito si Brother Gomer. Okay, so huwag kayong magpapahadlang sa ulan, ha. Ulan lang yan. Kita-kita tayo. Nagpe-prepare na tayo sa campo assembly natin. Okay po, papasimulan na po natin yung ating gawain. Opo. At bilang pasimula, ating pong tanggapin ang mga awit ng show kasama ang mga piling kabataan sa kanilang mga hinandang awit. Tanggapin po natin sila sa ating mula. Kayang-kaya, sama-sama, kayang-kayang sama-sama. Kayang-kaya, sama-sama, kayang-kayang sama-sama. Muna, nagpapasalamat po ako sa inyong pagparito. Bagamat alam natin, umuulan, pero hindi hadlang yan. Mas malalim ang commitment natin para sa Panginoon, para sa Iglesia. Kaya nga, mga kapatid, una ay bilang lingkod ninyo na minarapat ng Panginoon na kasangkapanin para maging kasama ninyo sa Iglesia mapagtagumpay, matulungin at sa Iglesia himig. Ang pag-uusapan natin ay narito. Ano po? Ito po ay ipinanalangin ng mga obispo nung nakalipas na OPCOM, binasbasan. Ito po ay patungkol sa sayo, Brother Paul Michael. Dahil nandito pangalan mo. Ito ay patungkol sa iyo, kapatid na Laodicea. Dahil nandito pangalan mo. Kapatid na Hosana Joy. At sa lahat ng kapatiran ng sakop ng Agios. Sa totoo, hindi lang sakop ng Agios. Hindi lang Campo Perpetuanes o himig o matulungin o mapagtagumpay. Ang binasbasan ng mga obispo nung nakalipas na OPCOM ay ang plano para sa buong kalaganapan. Hindi lang Pilipinas, sa iba't ibang bansa. Ito po ay inaral mabuti ng mga nangangasiwa batay sa performance ninyo noong 2020. Brad, hindi pa tapos ang 2020. Paano performance ng 2020? Ang totoo po, hanggang Gabayman. Yun po ang naging batayan, Gabayman. Tapos, kinonsider na po yung kasunod na mga buwan, Sakdal, Hepzibah, Jeshurun. At nabuo ang inyong performance, ang ating performance. At mula dun sa performance natin, ano po? Mula sa performance natin, tayo po ay nagkaroon ng realization na si Brother Mark, ano po, ay ito pala naging performance noong 2020. Ano po? Ang iyong pagsamba, ang iyong pag-aabuloy, okay? Ang iyong pagtitensyon. Brother, alam mo bang nakasulat dito ang ginawa mo noong 2020? Bakit? Kasi meron nakalagay last year, 2020, bagamat last year na ang consideration, tapos merong plano for this year, 2021, na mag-i-start ng bukas. Kasi po ngayon, Jeshurun, 27 cut-off, pero mula po bukas, nag-uumpisa na po ang plano para po dito. Mahal na mahal tayo ng Diyos ng mga nangangasiwa, hindi niya hinayaan na tayo po ay lumipas ang mga segundo, minuto, oras, araw, linggo, buwan, taon, nang wala lang. Natapos lang uli ang isang 2021, hindi po. Ang gusto ng Diyos, tiyakin ang kalagayan mo, Sister Ruth. Gusto niya tiyakin. At dito po, nakasulat din kung anong kapulungan ka. Kung ikaw ba'y nakalagay sa Diakonesa, nakasulat ka rito as Diakonesa. Kung MNZ ka, KAO, nakasulat ka rito bilang MNZ o KAO, kaanib. So, ibig sabihin, tukoy na tukoy. Ibig sabihin, Brother Paul Asher, pag sinabi ritong Paul Asher, Ecclesia Himig,
ikaw talaga yun. Tukoy na tukoy. Kung hindi mo na malaya, nakailang pagsamba ka sa isang taon, alam dito. Kung hindi mo napansin, may mga pagkakataon nalimutan mong magminha, nandito, nakalagay. Pero kung meron kang nakalimutan, kapatid na Hero, wala pala si Hero. Kung may nalimutan ka, yun yung baby, yung bata pa. Kung meron ka nalimutan na yun. Kahit dalawin ka, payuhan ka ni Brother Jerwel, pass is pass. Okay? Pero meron mga bagay na pwede pa nating magawa ng paraan ngayon. Halimbawa, sa buong isang taon, baka meron dito na kapatid o meron tayong pinangangalagaan na sa buong isang taon, halos nangalahati na yata po yung pagpapagawa sa Gabay Center o di ko alam kung 1/4 na yun o 1/2, no? O 3/4, di ko alam. Pero halos maganda na po eh. Bagamat marami pa rin gagawin. Isipin mo na lang, nakadami na. Tapos baka magulat siya, wala pa pala siyang naibibigay kahit konti. Di ba? Pero imagine mo na lang, Brother Mark, sa buong nakalipas, nakapagkaloob ka pala, halimbawa lang 100 pesos. Kalain mo sa 100 pesos mo may pinapatayong Gabay Center. So iba ang pakiramdam, di ba? May tinatayong Gabay Center sa halagang 50 pesos na ipagkaloob ko. Hindi minamalitan 50 pesos mo. Dahil yun ang udyok ng iyong agape. Nagsikap ka, pinag-ipunan mo pa. So ang ibig sabihin mga kapatid, narito ang mga performance natin at kapatid na Ana, narito din ang ipe-perform pa natin. Dahil able pa tayo, kaya pa natin. May sakit man ng iba, nirarayuma, kaya pa din eh. Kaya pa rin magdalaw. May na-high blood, nakarating pa din. Di ba? Ibig sabihin, hindi dahil mayroon kang nararamdaman, o ito pa, may mga pinagdadaanan, problema, mga katulad. Pero nakaganap ka eh. So mga kapatid, ganito kahalaga. Kaya itong hawak ko na ito, na may hawak ni si Brother Jerwel. Brother Jerwel, pakitaas nga po. Mga kapatid na Iglesia Himig, ayun no? Yan po kayo. Yan ang plano ng Diyos sa atin, sa inyo. Kay Brother Matulungin, pakitaas nga po, Brother. Ayun no? Di ba? So yan po kayo. At ito po yung kabuuan. So mga kapatid, ang tawag po dun premisa. Sa sinabi ko. Kasi mahalaga po yun. Kumbaga sa nagtatanim, nag-ano muna tayo bungkal. Hindi tayo bigla na lang nagtanim. Pero sabi ko nga, ito pong ating assembleya, kung nagsimula ng alauna o alauna media na halos, tinatayang magtatapos ng alas 3. Ano po? So tayo po at magpasimula. Ang vision. Lahat po ng mga staff, mga korporasyon, organisasyon, school, lalo na ang church, may vision. At yan ay binigkas ninyo. Meron ba rito nakakasaulo ng vision of the Most Holy Church? Di ba? Pero binasa nyo, di ba? Binasa nyo. Halos marami sa inyo rito. Natatandaan ko yung mga mukha ninyo nung nakita ko po doon sa video eh. Kahit nasabing binasa. Di ba? So, ibig sabihin, mga kapatid, kung may vision na iglesia, malawak yun. May vision po ang kampo. Ito po ang vision. Maging ganap na kampo. Bakit ganap? Kampo na siya, pero meron pa tayong pinapalis. Meron pa tayong, kumbaga, kinikinis. Partikular po tayo sa, halimbawa, Iglesia Mapagtagumpay. Kasi hindi pa naman tayo ganun karami talaga. Ano po? Isang katunayan yan, sa Iglesia Mapagtagumpay, lumalabas na 2 pa lang kayo. Ngayon, di ba? So, yun yung isang ebidensya na sa mga iglesia, yung mapagtagumpay ang medyo dapat lalo pa nating pagyamanin. Kaya, yung salitang gagawing ganap na kampo, ito po hindi dahil ganap na iglesia na ang himig o matulungin. Ang mapagtagumpay tinatag na iglesia pero sa bilang medyo kailangan paramihin pa natin. Okay? So mga kapatid,
Pagka binantayan nating mabuti yan, binantayan ni Brother ECP ng Pateros, nang matulungin ang ganap na iglesia, ni Brother Jerwel ang himig, maging ganap na iglesia. Ano ang mangyayari ni Brother Johanan? Wala pa, no? Kung babantayan niyang mabuti, doon pa lang tayo magiging ganap na kampo. Yun na nga lang, Brother Jamlek, ang target natin this year, itong 2021. Hindi 2022, 2021. Kaya, hindi po kaya mag-isa ni Brother Jerwel yan, mga kapatid na tagahimik. Attention po. Hindi po kaya ni Brother Jerwel lahat para gawing ganap na iglesia ang himig. Brother matulungin, mga sister matulungin. Hindi kaya ni Brother Jamlek ang lahat, kahit anong tumbling ang gawin niya. Ano po? Pero sa tulong po ninyo, magagawa yan. At ni Brother Johanan, hindi niya magagawa sa mapagtagumpay. Salamat sa inyong pagparito. Okay, so mga kapatid, ito ang ating target. Itong San Juan, kung meron kayong kakilala, kaibigan, target natin mag-open ng isang Most Holy Cell. Pag sinabing Most Holy Cell, hindi naman sinabing 50 ang member. Kahit nagsimula yan sa 10, na nabautismohan ngayong 2021, 7, Most Holy Cell. Okay? So mga kapatid, pagtulungan po natin yan. Okay, pag may vision, may mission. O, mission na tayo. Mga kapatid, alam niyo po, hinahabol ko po yung attention nyo eh. Kasi nakikita ko yung attention nyo nasa akin, hinahabol ko po yun. Kasi pag medyo hinabot ka na ng init, na boring ka na, makikita ko medyo nakatulala ka lang, nakatingin puno, pero hindi ka na nakikinig. Pero nararamdaman ko nakikinig pa rin kayo. Okay, mission. May pangaral ng Ebanghelyo. Nababasa nyo naman. Brad, pindutin mo nga para lumaki-laki. Okay? Ang mission natin may pangaral ng Ebanghelyo sa kaharian ng Diyos sa mga syudad. Okay? Makapagdisipulo ng tiyak na bilang ng mga kapatid. Nababasa pa ba sa likod? Ayun, no? Ay, diba? Sabi ko sa inyo, na-adjust yan, no? High-tech shit. Oh, yan. Makapagdisipulo, kanina, nabanggit na, no? So, mamaya, discuss natin yan. Makakatulong sa pag-abot ng plano ng pagbubunga ng kaluluwa. Pagpapataas ng ganap to P2. Kita mo, pag-ahon ng mga P3, mabawasan, mawala P3. Pagkaragdag ng magsasauli ng ikapu sa mga financials. At panglima, may kayatan lahat ng sumasambang kapatid na magminha. Kasi po sa pag-aaral, halimbawa may sumamba na 30, nagmiminha po, swerte ng 15. Mahal naman niya nanay niya, inang iglesia, ba't di siya nagkaloob? Hindi naman lahat doon apektado ng pandemic, yung iba doon nakakalimot lang. So kaya nga, sumamba naman, naalala ang Diyos nasambahin, pero ang ina niya, napabayaan. So, bantayan po natin yan, no? Mission natin yan. At sa pagpapatuloy po ang pananakop, punta na po kaagad tayo. Mukhang matatapos talaga tayo ng alas 3. Ano po? Pananakop, ito po, para mayroon kayong idea, ang tanong nga lang, Brother Jamlek, kung hindi mo na makita yung 16 na naging bunga, nasa na si 16? Nasa na si tatlo, yung napagtagumpay? Yung tatlong yan, alam ko, active po yan. Ano po? Yung 5 ng himig, alam ko, isa dyan si Brother Giro. No? Tapos si mag-ama ni Sister Sheba ng Rosario. Tapos yung dalawa, may dalawa pa eh. Ano po? So yan po yung bunga ng 2020. Pero doon tayo sa 2021. Sa 2021, ang target natin, tignan nyo po mga kapatid. Imagine nyo na lang, Iglesia Himig. Pag sinunod natin ng isang kapatid, isang bunga, yung 16 kayang-kaya. Pag pinag-usapan po, brother na matulungin, yung isang kapatid, isang bunga, sundin lang natin yun, tiyak, kuha po yung 18. Tiyak po yan. Isang kapatid, isang bunga, yun lang, ganun kasimple. Paano po namin naabutin? Isang kapatid, isang bunga. Ganun lang. Yun nga lang, ang nagiging problema, hindi tayo aware na agapi man pa lang naman, si man pa lang naman, 8 pa lang.
Tapos, Beulah na, Abiser na, Gabay na, Hepzibah na, naku, Jeshurun na naman, wala yung bunga. Isang kapatid, isang bunga, at para mangyari yan, mga kapatid, kailangan ngayon pa lang, pangunahan ng pamunuan, ngayon pa lang sa sarili mo. Itong 2021, tulungan ako ng Diyos, magbubunga ako. Panginoon, kasangkapanin mo ako, magbubunga ako. I-claim mo na. Kasi gusto mo yan eh, gusto ng Diyos, gusto ng Diyos, gusto mo yan. Ang mahirap gusto ng Diyos, ayaw mo. Diba? O kaya gusto mo, ayaw ng Diyos, pero ba't naman ayaw? Ibig nga niya, lahat ng tao, mga ligtas, mga kaalam ng katotohanan, lahat eh. Pag sinabing lahat, hindi isa, Brother Ezekiel, EJ. Pag sinabing lahat, hindi isang bunga, isang kapatid. Lahat, marami yun. Pero sige na nga, Brother Jomar, isa lang. At kung isa, kung ginakailangan ito kung kaninang pinakita yung 60 ng himig, eh makuha nyo ng first 3 months, kunin nyo na, Brother Jeruel. Brother Jamlet, yung 18, kunin nyo na kaagad. Mapagtagumpay. First 6 months, kuha na yung 16. Huwag nyo nang patagalin. Kasi po, hindi, ano po, pwede naman po hanggang gesture naman po yan, di ba? Alam niyo, nangyari talaga yan ngayon. Kaya, ano nangyari? Yun, naging 5 lang ang bunga muna ng himig, 3 mapagtagumpay, at 18 ang, di ba? 18 nga ba kanina? O 13. Yung si, o 16, matulungin. Ano po? So mga kapatid, okay ba kayo? Na-absorb ba? Na-absorb? Opo. Online evangelization. Sa online evangelization, pwedeng ginagawa po, napansin niyo po yung ano natin, yung pag nag-a-assembly tayo, yung may chat room tayo. Ang kaibahan nga lang, ang nasa chat room, yung pamunuan at ako. Ang gagawin natin sa online, pwedeng ganito. Ikaw, yung mahanaim at yung friend mo na aaralan. Para mas maganda yung usap. Bagamat ginagawa po namin, pag mahina yung wifi o yung data, call talaga. Kasi minsan, nawawala talaga eh. Ang gagawin, tatawagan ko halimbawa si Sister Jeshel, katabi niya yung mini-mission. So pagtawag ko kay Sister Jeshel, siya nga pala, brother, andito mong kaibigan ko, share na po natin ng aral. Yun, tapaksaan ko na. Yung kanyang kaibigan. May mga ganun po. Ang totoo, hindi lang online yun. Talagang telepono na, parang kumbaga telemarketing, tele-evangelization. No, ano ba tawag yun? Diba? So, ganun na nangyayari. Ang mahalaga, may naaaralan. Kasi tayo, malakas ang loob natin, luso. Pero yung mga inaaralan, takot eh. Baka akala may bitbit tayong virus. Kaya, may mga paraan. Mga kapatid, kung pinaplano mo yan, Brother Paul Rio, planuhin mo na kaagad. Itong taon na to, 2021, meron po talaga sa plano na hawak ni Brother Jeruel, kailan ka magti-THM, kailan ka magbubunga, nandyan po yun. Sa hawak ni Brother Jamlek, sa hawak ni Brother Johanan, kailan kayo magbubunga at magti-THM, sister. Pero kung meron at nandyan na yung THM mo, papaksahan natin. At ang maganda, kaya kayo ini-equip ng Unicap. Okay? Online evangelization, Bethel evangelization, Brother Jeruel, Brother Jamlet, at sa lahat ng Bethel. So, ang gagawin nyo lang, kasama po kayo, yung inyong pamilya, may target kayong isa ding pamilya. Isang pamilya din. Paano yan? Kailangan ma-attract nyo sila. Kasi nakita nyo sila masaya, mas masaya kayo, ma-attract nyo yan. Pero masaya sila, kayo malungkot, paano nyo i-attract sa lungkot yung tao? Tama na kayo sa amin para ano? Ano para ano? Eh kami masaya, kayo laging hindi nagkakasundo-sundo. Tapos gusto nyo, sama na kayo sa amin para pare-pareho tayo ng pamilya. Ayaw sila. Di ba? Ang kailangan para maging ma-attract natin sila, makita nila na tayo ay masaya. Normal lang, may problema pero masaya. Normal lang, meron ding mga pagsubok pero masaya. Kasi sila, pag may pagsubok, naglalasing. Yung iba, pag malungkot, luha lang ng luha. Pero tayo,
tuloy ang buhay. So, kailangan sa mga Bethel, bantayan natin ganun. Kaya meron tayong ginawang Bethel monitoring, di ba? O Bethel commitment. Dahil yun ang performance ng mga pamilya natin. Ngayon 2021, ito, sasamba kaming pamilya, dadalo kami sa pasalamat, magkakaloob kami ng mga dapat anak ihandog. May plano. Okay, sa mga kapatid, kaya nga, pagtulungan po natin yan. At pagkatapos ko pong banggitin ito, pang ilan ba yung kasunod na aawit? Di ba merong pang pinali na ba yung awit? Okay, pang pinali na. Ibig sabihin, tatapusin ko muna talaga lahat. Okay po. Talaga. Ibig sabihin, talagang dapat tapusin ko muna talaga lahat para ibig sabihin, talagang mabilis lang tong assembly yang ito. Okay po, so mga kapatid, may nakuha ka ba, Brother EJ? Okay, kasi baka wala kayo nakuha. Kasi pag wala kayo nakuha, uulitin ko lahat. I-rewind niya lang po yun. Pero yung awit, hindi na. Yung mula lang dun sa vision. O, naintindihan mo ba, Brother Mark? O, ulitin ko mula po sa vision. Naintindihan. Okay, parang gusto niya rin talaga umuwi na rin, Ibig sabihin, ganun talaga yun. Halimbawa, meron kayong hindi naintindihan, magtaas lang din ng kamay kasi pwede po nating balikan. Pwede nating balikan yun. Kasi, 2:15 pa lang. Patapos na ako. Di ba? Okay. Okay, Unicat. Sino po rito yung mga enrollees? Taas mo kamay. Enrollees. Ayos lahat So, palakpakan po natin ang lahat. Okay. At ito po ang Campo Perfect Juanes, ang isa sa kampo na lalong marami na nag-enroll. At lalong marami na nag-aral. At lalong marami na gumagawa ng assignment. Palakpakan natin ulit lahat. Okay. Ngayon, yung salita kong lalong marami, hindi ko sinabing lahat nanood ng video o lahat nagawa ng assignment. Hindi. Kasi sabi ko nga, may mga kanya-kanyang ginagawa talaga. Ngayon, para lalong klaro sa atin, binanggit ko rin po yan. Tiyagain nyo talagang manood ng video kasi mas paraan ko yun para maparating sa inyo yung message. Tiyagain nyo lang. Halimbawa, yung latest ko yatang diniscuss, meron na ba nakapanood nun yung huling-huling video ko? Pangsyam. Wala pa. Okay. Okay, bigyan ko may idea yung pangsyam. Ito po yung diniscuss ko sa pangsyam na video. Sa lahat ng mga nag-enroll na never pa talagang nakapanood ng video, good news, merong batch 2. So, gustuhin man natin nasa batch 1 ka ng Unicap, pero mag-shadow ka nang naiwan. So, para hindi ka naman nagigilty, na gusto ko naman po talaga, talaga naman pong busy lang ako. Kaya nga may batch 2. Yan, huwag ka nang mahuhuli dyan. Di ba? Yun nga lang, pag nag-batch 2 ka, kasi halimbawa, nakaka-siyam na video, napanood mo pa lang, 2. Late na rin masyado yun. Kung siyam na video, sana naka-ano ka man lang, naka-4 na video. Ang totoo, yung video, hindi ko pa sinabing gumawa ng assignment, napanood pa lang yung video, naka-4 ka man lang. Tapos sa siyam, ang assignment dun, mga nasa 7 ang assignment. Nakagawa ka man lang dun ng 2 o 3. Di ba? Ngayon, kung nakagawa ka ng assignment at nakapanood din, so batch 1 ka pa din. Ang tawag sa'yo, magka-catch up lang ng mga lecture at assignment. Pero yung talagang ganito, halimbawa, paano yan, gusto ko naman talaga. Lahat naman talaga gusto. Kaso nga, sa lahat ng gusto, siyam na video, wala ka pang napanood kahit isa. Di ba? Imaginein mo naman yun. Siyam na video, kahit isa, wala ka pang napanood. Sa 7 assignment, kada dali naman ng assignment, kahit isa, wala kang nagawa. So parang mahirap nang sabihin, para namang ito lang, diretsuhin ko attention. Para namang naapi si Unicap.
Ano naapi? Nandyan lang siya. Daan-daanan na lang. Daan-daanan. Diyan ka lang naman eh. Diba? Nandyan ka lang naman, Unicap. Next month, next week, next year. Ganun na nangyari. So, paano naman siya naapi? Eh, panay naman kalabit sa'yo. Uy, andito lang ako. Manood ka naman. Uy, gawa ka ng mga assignment. Nangungulit sa'yo si Lucia. Diba? Panay ng post, papansin. Papansin talaga yan si Lucia. Pansinin mo naman si Unicap. Ang totoo, hindi naman akin si Unicap. At sabi ko nga, kung talagang hindi ka nakasabay kay Unicap, merong ilalabas ang pangkalaganapan. Online seminar. Unicap din yan. Pangkalaganapan. Ngayon, ang good news, sa Unicap ng Agios, counted. Pero halimbawa, talagang busy lahat. So, given. Ngayon, halimbawa, sabi ng isang kapatid, di po, gagawin ko na po talaga yung assignment. Manonood akong video. Okay, batch 1 ka, hindi ka gagawin batch 2. Pero yung sasabihin mo lang sa akin, hindi po, basta huwag niyo akong gagawin batch 2. Ikaw, ano gagawin natin hanggang ngayon, hindi ka nanonood, hanggang ngayon wala ka assignment. So kaya nga, huwag kang magulat, hinahanap mo si Unicap 100 Agios, hindi ko na makita sa chatroom. Nilip na kita. At nakita mo, bakit meron akong Unicap 100 Agios batch 2? Ba't nasa batch 2 ako? Eh kasi nga, doon ka bagay. Diba? Doon ka kasi bagay. Kasi nga, hindi mo na pagyaman si batch 1, doon ka sa batch 2. Pero ang maganda, yun nga lang yung hindi mo pinansin ng batch 1, yung din ang panonoorin mo. Sobra, hindi ko pa pinanood. Ito rin pala, Unicap. Yun din yung video yun mismo. Sobra, hindi ko pa binigyan ng atensyon. Panonoorin ko rin pala ulit. Mga kapatid, ang punto ko lang ito, atensyon. Pag nag-batch 2 ka, yun din yung pinag-aralan ng batch 1. Kaya kung gagawin mo rin pala sa batch 2, aralin mo na lang yun. Diba? Aralin mo na lang. Gawa ka na lang din ng assignment. Diba? Hindi ko naman sinabing tapusin mo lahat eh. Pero ako magsabi, wala sanang sasama loob. Yung hindi talaga nakakatugon, huwag kang magulat, nasa batch 2 ka talaga. At kung meron kayong ini-invite, friend, attend ka ng Unicap, sa batch 2 na po siya. Hindi na po mapapasama. Kaya kung meron po tayong around 50 to 60 na nag-enroll, hindi umabot ng 100, yung kapupunan niyan, ang tawag na Unicap 2. Para mabuo yung 100. Minimum po yung 100. Pwedeng dumami pa. Inuulit ko, sa Campo Perfect 1S, halos nasa 23 po ang nag-enroll. Kulang pa ang dalawa eh. Pero ang habol natin, sa lahat ng 23 na yan, nagkakaroon po ng pagtugon sa assignment. Okay po? Malinaw po mga kapatid? Masaya ba kayo? Kate? Okay. Speaker for prize. Pagka-upgraded ka na, alam niyo po, may mga bagay na hindi mo plano pero doon kang dinadala. Ako po, hindi ko plano magmahanain. KO ako, ang president, si Brother Jerwin, ako ingat yaman. KO na Marikina. Wala akong planong magmahanain. Parang ngayon, di ba sabi mo, bako gagawin po kaming speaker for prize, kunwari Unicap lang. Mag-speaker for prize ka, alam mo, pagka talagang kinatok ng Diyos ang puso mo at binagbuksan mo, baka magulat, Unicap ka lang nagsimula, pero ikaw pala ay magmimisyonera, ikaw pala ay magmamahanain. Huwag mong tawaran yun. Hindi mo mapipigilan pagka talagang tinawag ka ng Diyos. Isa kang abyeser, nag-Unicap ka, ba naging, di ba? Eh, hindi sa ano pa man, ang matandang Shomer, diakono yan. Obispo na ngayon. Sino mag-iisip na magiging obispo matandang Shomer? Oo, maayos ang track record talaga ng matandang Shomer. Pero hindi siya dumaan sa pagmamahalain. Diakono siya, naging diakono konsagrado, tapos diretso obispo. O presbitero muna. May presbitero muna. Hindi rin, no? Ibig sabihin, hindi natin masasabi, ganun din po mga kapatid. Kaya ang mahalaga lang, ipaubaya mo sarili mo sa Panginoon. Narito ako, subuhin mo ako, sabi ni Isaias. Ganun lang.
Ngayon, kung talagang doon ka dinala, huwag kang magulat. Sabi ni sister, baka hindi ko magampanan, pero talagang sineryoso mo ang UNICAP, possible maging speaker for Christ ka. Pero kung hindi talaga speaker for Christ, ang mahalaga, magampanan natin ang pagti-THM at pagbubunga. At mga kapatid, ang Campo Perpetuanes, ito po sa maraming aspeto, okay po talaga tayo. Pero ang muscle ng Campo Perpetuanes pagdating sa pangangaral, medyo hindi ganun ka maskulado, hindi ganun kalakas bumuhat ng gampaning pangangaral. Sa pananalapi, okay. Talagang kayang sumuporta, kayang tumulong. Pero pagdating sa pangangaral, medyo hindi man ayaw ng kapatid, nagkakaroon ng maraming dahilan. Kaya yung mga dahilan na yun, nilalagyan natin ng solusyon kung problema man. Okay? Kapatid, kaya pagyamanin natin ang UNICAP at maging speaker for Christ. Tuloy po. Magbunga at manatili ang bunga, Brother Jerwel. Magbunga at manatili ang bunga. Mamaya po, pagsasalitain ko po yung ilan po nating mga kampo tagapangasiwa. Okay? Mamaya magsasalita si kampo coordinator ng KAO. Totoo, sabi ko, kakausapin ko siya para ma-guide ko sa kanyang sasabihin, pero hindi ko na rin talaga siya kinausap. Kasi, ang iyong sasabihin mamaya, batay sa naintindihan mo ngayong assembly. Ano ang magiging commitment na pwede mong ibigay sa amin? Ni Brother Bea para sa kanyang pagiging MNG coordinator. Okay? Ni Sister Elishama, ano po? Bagamat ang mahigpit na bilin sa akin ng ating sakop minister, tiyakin ng campo staff. No? Si Sister Carmen, ipasok. May trabaho po kahit adunay. So yun po mga kapatid. Si Sister Elishama, hindi ko muna pagsasalitain mamaya. Kasi po, pagka ang tema ay pananalapi, ang nagsasalita po dyan ay ang pagtulong, hindi ang bibig. Nakuha niya yan? Kasi mayroon ganito, pagdating sa pananalapi, ako po tutulong, lalakihan ko, wala naman. Alam niyo, okay yung malaking tulong, lalakihan daw yung tulong, pero ang kailangan yung aksyon. Puso at yung aksyon. Kaya si Sister Lishama, nag-usap na kami, hindi mo na siya magsalita mamaya. Pero siya po ang umaaktong campo treasurer ngayon. Sa ngayon, kasi hanggat maaari, pagka sa ingat yaman siya ng iglesia, hindi na siya sa kampo kaso nga, wala pa akong ma-pinpoint sino yung campo treasurer, so kailangan meron mo nang aakto. Sister Carmi naman sa pagiging kalihim, kampo. Ano po? Ngayon, kung meron sa MNG, meron sa KAO, sa Abyeser naman, tinitingnan natin si Brother Jerwel. So mamaya, pagsalitain ko rin ng konti. Ano po? So yun po ang mga magsasalita mamaya. Kapatid na Jerwel, Brother Paul Michael, Sister spiritual name, si Myra Joy. Ayan. Si Myra Joy. Okay? Si Sister Carmi, wala po ngayon, kaya hindi mo na magsalita. Ano po? So yun po mga kapatid, samantala, Brother Jerwel, magbunga at manatili ang bunga. Brother Gadiel, magbunga at manatili ang bunga. Hindi pwedeng puro bunga. Pinagpala ang matulungin, maraming bunga, pero dapat manatili ang bunga. Ngayon, kung konti lang ang bunga, lalong dapat manatili na bunga. Konti na nga Di ba? So bantayan po, talagang seryosuhin natin. Okay, mga kapatid. Ito po ang benchmark. Pag sinabing benchmark, brother matulungin, nagawa nyo na yan. At diyan kayo magsimula. Kumbaga, tungtungan nyo yan. Brother matulungin, mapagtanong payat limit. Ganap tupito na yan. Ganap, papayuhan o panatag papayuhan. Gestion 2020, may kinalaman po yung huling Adonai na ngayon. Ngayon yun.
Ilan ang ganap to pito ng himig? Brother Matulungin, nasa 106 ba? Kaya nga ang ibang eklesia, nag-service na. Anong service? Yung suguan. Yung alam natin na ang laging dahilan ng kapatid, mahina data, walang signal. Ano ginawa ni Sister Laudicea? Kahapon pa lang, Sabat, pinagpupuntahan na niya. Sinerbisan na niya. Advance. Kasi alam niya, nandito siya ngayon. So, diskarte yun ni Sister Laudicea. Palakpakan natin Sister Laudicea. Ngayon, minsan, kailangan, yung mga ginagawa nyo, okay lang din pinopost nyo sa chatroom. Kasi para may alam kami. Kasi, hindi, ako po'y gumagawang tahimik. Ako lang mo nakakaalam na nagdadalaw ako. Okay, di ba? Yun nga lang, ang kaibahan po, pag ginawa mo yan, di bali kung yung kapatid na dinalaw mo, makikita mo ngayon sa pagsamba. Uy, nandito ka brother, salamat po. Dinalaw po ako ni sister eh. Kita resulta, di ba? Pero hindi ganun na nangyayari. Ngayon, pag pinayuhan mo, no brad, kumusta na po? Through call, through messenger, dinalaw mo, pinuntahan mo mismo, hindi naman sila nagpapakita sa sambahan eh, kaya wala kaming alam. At huwag nyo kaming paghulain na nadadalaw kaya si sister, nadadalaw kaya si brother, pinayuhan kaya ni diakono, pinaalalahanan ba ni diakonesa. So, huwag mo kaming paghulain, kaya hindi masama na i-post nyo. At paraan nyo ng pangasiwa kung paano yung pagsamba. After pagsamba, karpo sa dunay, pinipicturan, parang, ano ba naman ito, paulit-ulit na lang. No? Bagamat pwede mo namang ano yun, kinuha mo lang nung last month, tapos pinost mo ulit. Mali ba natin, no? Pero hindi, syempre, wala nang dayaan, picture na lang, ginaya pa. So, ang punto, kasi paraan nyo gusto makita ng nangangasiwa, particular sa akong minister, sinabi natin ang sumamba, 50, nasa yung 50, may picture ba? Eh, hindi naman lahat ng kapatid, ang dikipad lang po kasi cellphone yan. Hindi lahat ng kapatid dikipad. Marami na po talaga. Eh, pwede na yung mag-picture. Selfie, di ba? Ang kailangan na lang iparating. Kaya nga, bantayan natin yan, lalo na sa himig, medyo hindi tayo ganun ka-stricto dyan. Pero ang mapagtagumpay, may chatroom kasi. At ang matulungin, talagang after TPP, sunod-sunod na yan. Pero ang himig, talagang parang, oh, mag-picture na kayo. Ay, nakalabas na, ay, nakaakyat na. Wala na picture. Di ba? So, maging kasanayan, picturean natin, hindi lang dahil gusto ko yun ang nangangasiwa. Okay? Ganon din sa pagdalaw. Nagdalaw kayo, chatroom lang pabuluhan. Hindi naman kailangan no? At saka, wag natin isipin, niyayabang. Hindi tayo nagyayabang. Nagdalaw, niyayabang, hindi. Ang totoo, yun ngayon nakakapag-udyok pa nga ng sikap. Kalain mo, ilan yung dinalaw nung isang bising abgiser. Busy din, pero nagdalaw. Di ba? Ganun po yun. Okay? Kaya kahit mga gawain ng KO, MNZ, post nyo. Pag may gawain kayo, post nyo. Sa iglesia, sa ano, pakita nyo, may ginagawa kayo. Kasi halimbawa ako, meron akong anak. Yung anak ko matamlay. Nakita ko ba masigla pa ng mga kabataan ng iglesia. So ano mararamdaman ko? Okay pa lang kaibigan tong si Jomar. Ipapakaibigan ko nga si Jomar sa anak ko para sumigla din. Bakit ko nalaman? Malay ko ba? Pero nakita ko may post eh. Di ba? Nakuha niyo yun? Nakita ko may post si Gio eh. Meron palang activity ang himig eh. Eh yung anak ko matamlay no. Walang ginawa. Hindi maglaro lang sa cellphone. Di ba? Lumalabas naman, kung saan gumagala, eh pwede namang gumalap din pala. At meron na palang activity ngayon ng KO. Eh nakita sa post. Di ba? So brother, kaya mag-post kayo. Kasanayan yun, kung hindi kayo sanay, sanayin nyo na. Ngayong 2021. Okay? 2021. Sabi ko sa'yo eh. Pagka-alas press na eh, wala pa si Paul eh. Okay, tuloy lang natin. Yes, sure, no? Ang isa pang batayan nito, brother Matulungin, hindi lang yung pagsamba ngayon o yung ganap to pito. Ito yung target natin, brother Gadgel. Gaano karami ang dadalo ngayong Jeshurun 30. Ang target natin sa Matulungin, 106.
Eh, nagawa nyo na yung 91. Kulang na lang po kayo ng 15. 15. Ngayon, ang gagawin nyo, brother Jamlek, mag-usap. Wala muna tayong assembly sa Kalno. Okay? Wala muna tayong assembly sa Himig bukas. Okay? So, ang dapat lang, gawan mo ng paraan, brother Jamlek, brother Jerwel, yung difference nito, 62 sa 68. Una, tiyakin mo yung 62, aatin. Pero dagdagan mo ng 6. Ngayon, sino gagawa ng 6? Kung gusto mong tiyakin, hindi ako na gagawa para tiyak. Pero kung kaya mong ibilin pa, delegate, delegate mo. Pero dapat may lumutang na 68 na dumalo sa pasalamat. Ngayon, paano mo titiyakin? Pag pinadala mo yung video, pinaalalahan ng isubukan nyo po. May sumasagot sa chat nyo, Brother Gerwel, pero hindi lahat. So, gawan nyo ng paraan kung sino man na nakakahawak ng mga Most Holy Cell Coordinator, patawagan mo. Sister, nakuha nyo na ba yung video? Lalo na, meron na ba? Yung video para sa 30? Wala pa, so medyo double time tayo dyan, di ba? Naman nyo yun? Ibig sabihin, baka bukas pa lang ibigay. Eh, di bari na yun. Di bali kung ang gagawin lang natin, mag-send lang na mag-send. Panoorin niyo po yan. Hindi eh. Kailangan ma-download nila yun para mas dire-diretso. O kung sasabay sila sa Most Holy Cell Media, pwede rin. Yung nga lang, tiyakin nila yung data nila. Di ba? Kasi around mga 3 hours yan, kadalasan eh. Kung napakaganda ng pasalamat ng tipa ng agape, ako naniniwala, mas malupit ngayon, mas iba. Mas mataas ang espiritu, di ba? So, dapat pagtalagahan yan. So, ito pong Jeshurun Plan 2021, ito, 2020. Mapansin nyo, para yung 2021. Ibig sabihin, Brother Gerwel, sa 2021, yan ang plano natin ganap to P2. Kapag naana, ang target po ng mga himig, 68. Ganap to P2. Ang target natin, itong Jeshurun pa lang, mahit na natin yun. Sobra naman. Paano mo mapapadalo yung plano mo pang Jeshurun 2021? Gusto mo dumalo ng Jeshurun 2020? Ito po yan. Nagawa na natin to, Brother Himig. Oh. Imagine mo na lang. 6 na lang, Brother Gerwin. 6 na lang. Di ba? Bibitawan mo pa ba yun? Tsansa mo na yun. Alam niyo po, ito diretso tayo. May mga kapatid, pampasalamat daw. Pag pagsamba, parang saka na lang. Meron naman next Carpus, may next Adonai. Pero pagkapasalamat, ay talaga naman kahit yung pinaka-mint na, P3, dumadalo eh. Di ba? So, ang mahalaga lang, pagdalo, agapan mo na uli ng kasunod. So, samantalahin natin to, Brother Jamlek. Pero inuulit ko, Brother Jamlek, debare na yan. Yung tao ng pasalamat. So, paano nyo pinag-usapan ng Most Holy Cell? Tukoy nyo ba ang pangalan? Sino yun? So, alam ko, tukoy na natin yun. Pero kung hindi, tukoy mo, hindi naman tukoy ng mga kasama mo, Brother Jamlek, ibig sabihin, aakuin mo yung dapat gawin ni Sister Ruth. Kasi hindi mo pinaalam sa kanya agad eh. Pag hindi mo pinaalam kay Brother Gadiel, aakuin mo yung dapat siya gumawa. Ganon din Brother Jerwin. Pag hindi mo pinasa yung dapat na gampanan ni Brother Gio, Paul Asher, hindi mo pinasa ng tamang pasa. Kumbaga sa basketball, ito na ang oras. Magbabaser na. Hindi mo pinasa, i-shoot mo. Kasi pag hindi mo na-shoot, wala na. Di ba? So, dapat maipasa mo. At yung pinagpasahan, willing tanggapin yung pinasa mo. Kasi pinasa mo, bandang uli, nagsisisihan lang kayo, ba't di mo kinuha yung bola eh? Di ba? So, ganun po mga kapatid, ganun ang ginagawa sa pangasiwa, Brother Hero. Giro. Di ba? So, hindi porke nabiling ko sa'yo, period. Hindi porke na-send ko yung video, na-send ko na eh. Problema na niya kung panoorin niya o hindi. Katungkulan mong i-monitor
brother, na-receive mo ba? Ano po yun? Mayroon akong pinasang link nung pasalamat. Saan po? Tamo na? Di ba? Eh di napasa, ito po ba? Okay po, na-receive ko na. Na-download mo na ba, Brad? Hindi ko po alam paano mag-download. Turuan mo. O kaya, kung talagang manonood siya, lahat gawin nyo. Lahat ng paalala, mag-load kayo, yung data nyo, tiyakin nyo yung signal nyo, lahat paalala nyo. Bakit? Kung lahat gagawin mo para makadalo kapatid, lahat din gagawin ni Satanas para wag siya makadalo. Naniniwala kayo ron? Kasi napakalaki ng impact sa kaluluwa ng kapatid, yung pasalamat. At pagka pinag-uusapan lang natin dito, Sister Rosana Joy, pasalamat. Pero pag nagawa natin yan ng maganda, Brother Jomar, kuha to. Pag nagawa natin yung Brother Jamlet, kuha na yun. Baga kaalagaan natin, syempre, yung buong 2021, aalagaan pa natin. Pero yung makuha natin ngayong Jeshurun, the best. Okay? Ano? Okay. Okay. Ha? So, yan po. Mahirap, dapat magkaroon pa kami dagdag ng garahe. Diba? So, yan po. Ganap to P2. Meron kayong tanong dyan? Mungkahi? Wala? Wala. Okay. Tuloy. Mousoli cell formation. So, alam nyo naman yung cell formation nyo. No? Sino rito hindi alam cell formation niya? So, kung meron ka pang hindi alam, gusto iklaro mo, Brother Paul Asher. Kasi pag hindi malinaw sa'yo, yung Mousoli cell mo, hindi mo alam paano sila tutulungan. Brother Mark, alam ko may hawak kang Mousoli cell eh. Ay di alam mo yung hawak mo. Tanong, alam ba nilang ikaw yung coordinator nila? Baka hindi nila alam, ikaw yung coordinator. Mahirap yun. Kaya kailangan may relationship. Leader-follower. Leader ka, follower siya. Dapat sumunod ang follower sa leader. Pero para mapasunod mo siya, dapat ikaw ang mabuting halimbawa. Kasi pag hindi ka naging mabuting halimbawa, mahirapan ka. Okay? Paano yan? Salita ka ng salita, tinatawanan ka lang ng kausap mo. Payo ka ng payo, ikaw din, wala sa pagsamba. Sabi ka ng sabi, ikaw nga, hindi nagkakaloob. Nakuha mo yan? Kaya nga, napakahalaga na hindi ka pakitang tao, kapatid. Pero napakahalaga na nakikita ng pinangangasiwaan mo na yung sinasabi mo, ginagawa mo. Yun ang maganda sa may chatroom. Hindi mo intensyon na ipakita sa kanya yung ginagawa mo, pero dahil kahingi ang ipakita, na tuwing pagsamba, nagpo-post. Kaya nakita niya, sumamba yung aking nangangasiwa. Sabi siya ng sabi, sumamba. May karapatan kasi sumasamba siya. Sabi ng sabi, tumulong. May karapatan siya kasi siya tumutulong. Nako ba yan? So brother, at sa lahat, tulungan tayo ng Amang Hari na magawa natin ito. Kaya ang Mousoli cell formation, matiyak ang maglilingkod na Mousoli cell sa paglilingkod ng Mousoli cell formation na aktibo sa lahat ng iglesia. Ikaw ay aktibo, bantayan mo, Brother Jamie, at ang iyong mga cell member. Hindi lang ikaw. Ito kasi malungkot, Sister Ruth. Ikaw, walang problema, masigla ka. As in, talagang masigla. Tumasamba, nagkakaloob. Pero yung cell member mo, ayun lang, hindi po sila nakakasamba. Pero ako sumasamba. Hindi lang sila nakakapagkalo, pero ako po lagi nagkakalo. Eh, walang problema kung counted yung ginawa mo sa kanila eh. Di ba? Dahil sumamba ka, nakasamba na rin sila. Walang problema kung gano'n. Eh, kaso hindi nga gano'n. Di ba? So, mga kapatid, tulungan tayo ng mga discipleship. So, the discipleship, alam nyo, hindi nyo alam kung ano magiging kayo. May mga ganong pangyayari. Ano hindi nyo alam kung ano magiging kayo? Halimbawa, ikaw, Brother Mark, alam mo lang, Mousoli cell coordinator ka.
pwedeng wala sa plano mong magmahalain. Pero hindi mo masasabi yan. Dahil pag doon ka dinadala ng Diyos, magugulat ka kahit wala kang plano na pupunta ka rin. Hindi ko lang alam kung ano naramdaman ni Sister Ana nung malaman niya na ako mag-UNICEF batch 1. Hindi ko alam. Kasi parang biglang nanawagan noon 1990 yun. Hindi pa yata tao si Ana noon. Kailan ka pinanganak? 1998. Hindi pa nga. Ay, hindi pa rin, no? Talaga. Talaga mama. Dahil sabi nila matanda na talaga kayo. Ano punto ko? Basta kami, ni Brother Jerwin, umaawit kami sa Marikina. Mga awit din kami, KAO. May ordinasyon din yata noon ng mga awit, pero hindi ko pansin kung na-ordinahan ako. No? Hindi ko napansin yun. Kasi parang mga 1990s yung na-ordinahan ng MNC. Basta noon, awit ka lang, awit ka. Practice. Totoo, minsan nga, ang practice noon, Brother Bea, meron pang vocalization eh. Teten, tutugtugan ni ano. Meron pang piano. Tuntun. Hanggang tumaas, hanggang wala ka ng mahinga. Tutumbakan eh. Kasi ano, pagka nakakaubos din ng energy. Ganun pa eh. Ganun talaga. Hindi kayo basta, kayo, di ba, salmo. Pagkatapos, tapos. Pagka medyo, yung talaga boses ko, hindi. Hahasain ka. Kung mababa boses mo, patataasin ang boses mo. Hindi mo pwedeng katwirang, ito, kaloob ng Diyos. Oo, pagyamanin mo. Ngayon, parang wala nang vocalization. No? Madalang na, no? Wala na eh. Parang ano, kumbaga inborn na mga boses eh, no? Ang ganda ng boses niya eh, kasi mahilig kumantayan ng bata. Parang ganun. Pero yung talagang hinasa lang ng hinasa. Noon, may ganun kami. Ang tawag noon, initiation, hindi pagpapaningas. Initiation, parang ano, may pader. No? Pero ang tawag sa amin noon, initiation. Banda ulit, tinawag ng pagpapaningas. Tapos yun po, mayroon nang nanawagan. 1990, magkakaroon ng UNICEF batch 1. Pero ang kaibahan ko naman noon, nahihilig naman akong sumama sa mga mahalain. Ganun. Pero ang sama ko, hindi misyon. Kasi sila Brother Angelito Bagtas, mahilig mag-basketball. Jesse Dicasa, Japlet, mahilig mag-basketball yan. Brother Apollos ng Taguig. Yun yung mga nangangasiwa namin. So yun, sama kami ng mga KAO, basketball. Kaya parang mahalain din kami, nagbabasketball kami. Banda uli, yun na, nanawagan na. Nung nanawagan na, nagmahalain. Di ba? So kaya ang punto, magbabasketball ka lang, Brother Mark. Kasi pag nagbasketball ka, hindi mahalain ka. So ang punto, wala. Ang punto, hindi mo masasabi mga kapatid. Ano po? Ang punto, sa discipleship, hayaan mo lang Brother Jomar na ano, halimbawa, sinabihan ka na nangangasiwa mo, sama ka sa klase, punta ka sa meeting, sama ka na. Kasi kahit naman sumama ka, kung hindi ka pa talaga dapat dun, hindi ka naman magiging mahalain. Ako magsabi, hindi talaga. Kahit sabi mo, hindi, magaling po ako sa Biblia, matandain po ako, matalino rin ako sa school. Hindi porke matalino ka. Hindi porke magaling ka sa English o sa Tagalog o kung saan ka magaling. Hindi yun ang batayan. Bonus mo na lang yun. Pero meron talagang paraan ng Diyos na hindi mo matatawaran. Na talagang masasabi mo sa sarili mo, Diyos ang tumawag sa iyo. Parang gano'n. Kasi kahit ikaw sa sarili mo parang, paano nangyari yun? Di ba? So mga kapatid, kaya sa discipleship, pag nanawagan ng Diyos, kumbaga sa basketball, mag-try out ka lang. Di ba? Parang gano'n, try out. Kumbaga sa mga mag-audition ka lang. Di ba? Di mo masasabi ko, ikaw yung matatanggap. Mag-audition ka lang. Okay? So sa discipleship, mag-train ka ng marami pang MNC, Sister Bea, Brother Gio, kumuha ka pa ng maraming kabataan. Kaya nga, pagsalitain kita ng maikli, Brother Paul Asher, ilang salita para hikayatin din ang mga kapatid na magtiwala. Magtiwala sa pagkakatiwala sa iyo. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos,
So magtiwala po kayo, ako na may pinagkatiwalaan na ang mga anak-anak nyo, so bahala ka na. Bigyan kita ng 1 oras. Okay? So palakpan natin, Brother Rapper Asset. KO Coordinator ng Campo Perfectores. Lalayo ako, matangkad. Shalom po. Wow. Lakas pala. Okay, medyo may stage fright kasi ako. Kaya pahinga muna. Okay, so ayun po, salamat po kapatid na Masaya sa magandang introduction sa akin. At dahil may 1 oras naman tayo, pwede mo titik muna kayo sa akin. Okay. Yun po, ako po ay kagaya ng lahat dito, isang kapatiran na naglilingkod, sumasamba. Ganon dati yung naisip ko eh. Kasi mga magulang ko malakas sa Diyos eh. Maayos naman sila sa mga pagsamba. Kaya naisip ko ako, baka ako pwede pasamba-samba lang. Yung may mga, siguro kapag alam niyo, may pinagdadaanan, gusto ko parang maramdaman yung dati. Dati parang gusto ko, feeling ko, naglilingkod na mga magulang ko, mga lola ko, mga ate ko, at tito, tita, masisipag naman sila, baka ako pwedeng, doon po ako nagpasimula sa ganong paningin. Pero habang tumatagal, nakikita ko, uy, gusto mo ba mag-coordinator? Eh, sabi, di ba? Tanggap agad, sunod agad. Alam po natin yun. Bawat ata sagot opo. Hindi ko alam na habang tumatagal pa lang sumasamba ako, magmula pa pala nung pamana. Yun, simple din story lang, pero yun. Kahit na ang isip ko, samba lang muna ako, ayaw ko rin umawit. Ayaw ko po talaga. Ayaw ko po dating umawit kasi feeling ko, ang pangit ng boses ko. Hindi, ewan ko, may ganun ako eh. Pero pagkatapos nun, bawat pamimilit nila tita, bawat pamimilit nila ate, nila sister, nila brother, tapos nakita ko, uy, ang ganda pala ng ganito. Tapos biglang, inaaya ako, ayaw ko, pero nandun ako. Bakit ganun? Inaaya akong makinig. Lalo na sumama sa mga assembly. Ayaw ko, pero nandun ako. Bakit? Ayun po pala. Doon ko nakita yung kapangyarihan din ng Diyos. Isang, syempre, yung buhay natin, alam natin na, yung paghinga lang natin, humihinga pa tayo ngayon, alam natin kapangyarihan ng Diyos. Pero yung mga simpleng bagay, ba't nandito ako? Akala ko ba ayaw ko? Bakit ako nagsasalita ngayon? Bakit biglang coordinator pala ako? Bakit ako nabautismohan sa kabanal-banalang iglesia? Meron pala tayong mission. At base nga sa sinabi kanina, ang vision natin at ang mission, mapalago sa pagsisimula sa bawat iglesia natin, mapalago natin ang ating sariling spiritual na kalakasan. Paano natin mapapalago? Magpalago tayo ng ating iglesia. Paramihin natin mga sumasamba, palakasin natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aaral, UNICAP, di ba? Sa pamamagitan ng pag-akay. Pag-akay, bali, ayun yung hindi OJT, ayun na talaga yung trabaho natin eh. Masakop ang paksa kanina, di ba? 144,000 sa Israel, pero madadagdagan pa. Di ba? Para sa pagharap natin sa Diyos, hindi yung ganito yung nakikita niya. Nakikita niya, ito. Ito yung bunga ng aking sakripisyo. Bunga ng pagsakripisyo ko ng aking banal na dugo. At tayo yun, na mga pamunuan dito, mga awit, KAO, sa pagkakatiwala po sa atin, syempre, pwedeng ako po, KAO lang ang hawak ko, kaya sa maliit na hawak na yun, makikita po natin na yung pag pinagsama-sama ako KAO, si Sister Myra Joy sa mga awit ng Sean, si Brother Jerwell sa
mga Agiser. Opo. So, yun po, kapag pinagsama-sama po yun, doon po nag-prove na isang katawan lang talaga tayo. At nakikita na part pala, pwedeng isang daliri lang ako ngayon bilang kampo, di ba? Pinapakita doon na lahat tayong gumanap. Hindi ko sinasabing perfect ako. Wala naman siguro magsasabing perfect sila, pero tinawag kayo. Di ba? Agree po ba tayo? No? Nagigets nyo po ba ngayon? Ngayon po, dahil pinagkatiwalaan ako sa bilang KO coordinator, ipabautis nyo na po mga anak nyo. Para marami tayong KO. Joke lang. Hindi, pero ayun po, gusto ko pong ipangako at saka pagsikapan na mapamahala ang maayos ang mga kabataan. Lalo na ngayon, tumatanda na rin po ako. Kakashave ko nga lang po ng kasi may bigote at balbas na ako. Ayaw ko humarap ng ganun sa. Gusto ko parang feeling yan. Pero, syempre, as time goes by, tumatanda, tumataba, at saka, higit sa lahat, lumalakas ang ating pananampalataya. Tulungan nawa ako ng Diyos na mapamahalaan ang KAO at saka sa future pa natin bilang kampo. Mapalago natin ang ating kampo ng masaya, sama-sama, at yung mga KAO po na pamamahalaan ko, nawa maging disipulo po upang maging mga awit para pamahalaan ni Sister Jemaira, maging mga abyaser, mahanain, at upang sa gayon, mas lalo lumago. Hindi lang kampo perfect oneness. Hindi lang sakop agios. Higit sa lahat, kabanal-banalang iglesia. Ayan lang po. Okay po, so yan po ang ating kampo KO coordinator. So, yun nga po ang challenge din sa mga kaanak ni Brother Gio. So, sana suportahan natin siya. Ibig sabihin, huwag natin pahirapan kasi minsan, ang hirap mga siwa sa mga pinsan. Mahirap mga siwa sa mga kapatid. Minsan, nangyayari yan. Pero, sa tulong ng Diyos, iba naman tayo. Ano po? At syempre, i-welcome naman natin ang ating MNG coordinator ng kampo. Palakpan natin, Sister Jemaira. Batang-bata po yan. Hello po sa lahat. Salamat po, Brother Rodriguez. So, tanong ko lang po, sino ba dito yung mga MNG tsaka training MNG natin? Meron ba? Meron tayong agape choirs. Sila, may mga hindi familiar faces kasi ako nakikita. Si Ate Jesha lang, pagkaling sa iba. Sila sister ko, hindi pa. Hindi pa. Iba po yung Ano po? abyaser po. Okay. So, si brother po. Sa Padaros? Tinadala po? Training pala. So, ako po si Sister Jemaira Joy. So, galing din sa Iglesia Himig. So, ano bang background ko since MNG? So, sabi nila, simula ng 4 years old ako, umawit daw ako dito. So, yung nandito pa yung sambahan, ayun, parang siguro simula akong magsalita, maawit na ako, ganun. Kinakabisa ko daw yung choreo kahit na ang liit ko pa. So, ayun, tapos hanggang paglaki ko, naging KO, ganyan. Pangana muna, syempre, KO, tapos MNZ, tapos ngayon, Mana Choir. So, ayun, siguro, advantage siguro na yung pamilya is puro kapatid. Pero gusto ko lang din i-open or sabihin sa lahat na yung pagiging MNZ naman parang hindi porket ito yung mga kamag-anak ko, active sa ganito, active sa ganyan.
So, yung iba nating mga sister and brothers na halimbawa, kakabautismo nyo pa lang or ano, or parang galing kayo sa ibang religion pa, tapos ngayon lang kayo naging MNZ or ano, or sa iba nating mga KAO. So, gusto ko lang din i-share na sobrang sarap sa pakiramdam na naawitan mo yung Panginoon. Ayun. Nakakaiyak. Wala kasi naalala ko lang din si Brother Limandro na sabi niya sa akin nung na-ordinahan daw ako ng MND. Iyak daw kasi ako naiyak. nung sinuota naman ng toga. Kasi parang ever since yun yung pangarap ko. So, ayun, sana kayo, kung saan man tayo dali ng Diyos, kung ano man yung kapalaran natin. So, ayun, sana kung gano'n tayo nangangarap na sa dito sa lupa, kung ano yung gusto natin in the future, ano yung gusto natin maging. So, ayun, mangarap din tayo sa iglesia kasi ano siya yun yung bagay na hindi lang hanggang dito. So, ayun, proud din ako sa mga MNT dito, sa mga KAO dito. Ayan, si Ate Maika, kababata ko yan. Kahit dumating siya ng, kahit ang tagal niya sa Angola, umaawit pa din siya. Nakikita pa rin natin siya sa mga virtual. Ayun, so, gusto ko lang din pong sabihin na hindi lang nandito ako, hindi lang para maging leader sa inyo, nandito ako para maging kaibigan, para maging malalapitan niyo ako sa kahit ano, kahit hindi sa ministeryo, wala sa pera, wala tayo masyado, no? Hindi, kumbaga po, parang gusto ko lang din na parang yung bonding ba natin, kumbaga, halimbawa, kung in the future, parang maging normal na, if ever na may mga salmo yung kampo, ayoko na parang kami-kami lang, o kaya sila-sila lang. So, isa tayong kampo, so isa tayong iglesia, so dapat nagkakalakot-lakot tayo ng kalooban. So, ayun po. So, sana kahit na medyo mahirap mag-gathering ngayon, sana yung mga MNZ din sa Pateros, katulad ng mga nakaraan, nagkakasama-sama tayo. Sa iba din, sa Mapagtagumpay, hindi ko pa masyadong kilala po yung sa inyo eh. Pero ayun, so pakilala niyo rin po sila sa amin. So, ayun, hindi naman sa nakaka-pressure, pero nakaka-ano din. Ano siya eh, parang two sides na syempre responsibility mo na maging campo coordinator and at the same time, ano din yun, pagpapala din at yun, privilege din yun na pagkatiwalaan ka ng Diyos na bigyan ka ng pagkakataong katulad nun. So, ayun. And, so sana makasama namin kayo sa mga pag-awit, yung mga KAO, mga MNZ. So, kahit na anong mangyari sa anong pagdaanan natin, lalo na ngayon, may pandemic and all, sa mga pagkatrabaho, sa mga pag-aaral, lagi lang nating unahin ang Diyos, lagi nating unahin yung katungkulan natin. Kasi kapag inuna natin, everything will follow. Bigay ng Diyos sa'yo ano yung gusto, yung hindi hiling mo, yung matagal mo nang hinihiling. Basta, huwag ka lang titigil, huwag ka lang manghihina, gano'n. So, ayun, syempre din, parang blessing din na parang ngayon, di ba dati, dito lang din ako coordinator, tapos ngayon parang na tayo, nag-grow. Halimbawa si kapatid na Paul Asher, hahawak na ng kampo, tapos ako din nahawak na din ng kampo. So kumbaga lumalawak yung sasakupan natin, ganyan. So opportunity din yon para sa iba, kasi katulad dito, sino na yung next na KAO coordinator dito? Sino na yung next na MNZ coordinator dito? So, parang kung may mag-level up, kung may aakyat ng posisyon, meron ding opportunity din yan para sa iba na mag-lead din. So, yun, sana hindi lang ate kuya nyo. So, maging responsible din kayo. Huwag kayong aasa na, andyan naman si Ate Bea, andyan naman si Kuya Gio, ganyan. Maging din kayo, maging responsible and independent enough din kayo na kahit wala kami, kasi may iba din kami inaasikaso, ganyan. Maging magkaroon din kayo ng initiative na eto yung katungkulan ko kahit wala magsabi sa akin, kailangan ko siyang gawin. Parang ganon. So,
ayun, mga good boys and good girls naman yung mga nandito. Nakita ko naman din yung improvement and maturity nila habang lumilipas yung panahon. So, yung sa iba pa na makikilala ko, ayun po, nandito lang din kami. So, welcome po kayo sa lahat ng mga gawain, sa lahat ng mga projects ng MNZ and KAO. So, wag po kayong mahihiya na mag-approach sa amin. Hindi po kami nangangain, hindi rin po kami, hindi naman kami masungit. Baka mukha ako masungit. Mukha lang. Pero hindi naman. So, ayun po, salamat po sa pagkakataon, salamat sa Diyos, salamat din sa nangasiwa. Sana po magtulungan tayo kasi hindi din naman natin kaya to ng tayo-tayo lang. Ayun po, so sana maramdaman niyo yung belongingness na kasama kayo, na masaya kami, na mas masaya kami kung mas marami tayong active na naglilingkod na umaawit sa Diyos. So ayun po, salamat po at So, yan po ang mga kasangkapan na tutulong po sa atin. So, pahintulutang makapaglingkod kami sa inyo, mga kapatid. Napakahalaga po nun. Pahintulutang makapaglingkod kami sa inyo. Kahit gusto namin maglingkod, kung hindi kayo papayag, walang mangyayari. Tama ba yun? Walang mangyayari. At ang isa pang paraan, pahintulutang kami makapaglingkod sa inyo, sumunod kayo. Yun po talaga yun. Kasi, saan mo naman nakitang pumapayag kang maglingkod sa'yo, pero magbilin, hindi pinansin, dead man. So, walang ganun. Okay, at kung merong isang kapulungan o kapisanan na lalong mahalaga para magtulong-tulong tayo, tinitignan ko lang po na isa rin po siya sa, kumbaga kung sa lahat ng abuser, tinitignan kong siya po ang lalong isa sa matagal na rin nanungkulan bilang abuser. Kaya tinignan ko po na kung mayroong magiging katuwang ako para magpayo din sa mga kapwa abuser, i-welcome po natin si Brother Jerwel. Palakpakan po natin. Ganun po, sabi nga nila, masarap mangasiwa pagka ang pinapangasiwaan sumusunod. Nakakabawas ng buhok. Pagka yun lang naman ang konsuelo natin, lahat naman tayo gumagawa sa pananampalataya. Kaya kung yung mga nasa ini, kaya siguro nakapalitan na kayo sa akin, puro ako pasuyo. Kasi pag hindi ako iniintindi, hindi ko iniintindi. Kaya yun ang ano ko sa sarili ko, kahit na nung medyo pa kami kasi Ezekiel yun. Kung nakita niyo yung tabi niya sa Marikina, siguro mga 4 nito. Baka hindi lang. Malaki yun. Nakapunta na kayo sa Manoto. Malaki yun. Marami kaming kasama ni Brother Rosella. Ang nakita niyo naman yung mga silya dati, mabibigat yun. Yung mga silya sa Marikina. Hindi kagaya nung dyan sa may ngayon lang na si Mama Black. Pagka nagpapasabi ako na meron tayong maglilinis ng kapilya, nasubukan ko yun, ako lang, kami lang dalawa ni Celia, kaya ni Paul, yung tatay niyo. Kami na naglilinis ng kapilya. Pinumonsensya ko sila. Hindi ko kailangan ng marami na hindi sumusunod. Pero hindi naman pwede gano'n. Sabi ko nga, hindi ipinipilit ang tama. Dapat pinapaunawa na kailangan gawin ito, kasi sabi ko nga, palataya pa rin. Pero pagka nakita nila na, uy, nakakahiya naman kay Brother Rosella, kay Brother Jerome. Ano yun, kasi uusok namin lahat ng silya.
pupunasan namin ng ano yun, ng basa, may buwak naman kami, tapos floor waxan namin yun, tapos bubunutin namin yun. Mga 4 na ganito, malaki pa rito, yun ang ginagawa namin. Tagakta kami ng pawis doon, pero pagkatapos nakakain kami din sa lugawan ni kapatid na Carmelin. Doon kami kumakain lagi doon. Masaya kami noon, inaabot kami ng isang gabi na. Kumakain kami sa dahon. Yung buffet noon pa yun. Kumakain kami, ang ulam lang namin ano. Tapos na kamote. Naman, tuyo naman. Tuyo. Itlog na maalat. Tsaka maraming kanin. Pero masaya kami noon. Masaya kami noon. Ang punto ko po, tulong-tulong tayo. Gawin natin yung nararapat. Gawin natin nararapat para sa ikaayos ng ating iglesia, ng ating kampo. Sabi nga, bago pa lang yung ating kampo. Kaya, salamat sa Diyos na nakabalik na ating Brother Rosea. Yung kanyang skills sa kanyang trabaho, nagagamit niya sa atin. Kasi hindi kailangan ng isang master's hindi kailangan hindi naman kami natin tapos ng pag-aaral. Siguro, alam niyo naman yan, di ba? Pero, ang pinaka-importante yung pinakikinggan at nakukuha yung mga binibilin sa atin. Siyempre, ang hirap dalhin yung salita gawa ng video. Kaya sabi ko ang brother sa'yo, ba't ka gagawa ka ng video? Maglagay ka ng konti kung hindi sinabi mo. Kasi paminsan, pag nakita nila, 5 minutes, matagal. Wala na yung mga ibang kapatid. Napapanood, di ba, pag pre-data? Hindi, dapat downloadan mo pa pala sila. Ulang pa yung, kaya, hindi ko lang alam, kapatid na Jamtek, sa matanongin ba, pag nagpapadownload kayo ng sermon, puro MP4 lahat, hindi kayo bibili na MP3. Hindi, di ba? Tapos, ang binibigay nila sa kapatid, puro video lang para pagsamba. Walang MP3. Ako, gumagawa pa ng MP3. Kinakatulong kasi may mga kapatid, hindi makapag-download ng MP3. Buti nga si Nagatilis, pinakonvert niya eh. Para makapag-download ka ng 1.4 gig na video, magkano gagasasin mo kapatid na radyo ng government? Hindi na 50 pesos, di ba? Ito, meron pang cellphone na pag mabagal ang data mo, ulit-ulitin mo. Kaya paminsan, meron nga kaming dinalaw yung pagmakin ni kapatid na Eunice. Sabi nga ni kapatid na, baka dahil sa puro MP3 lang napapakinggan, kaya video nang hina yung kapatid. Hindi naman siguro. Kasi siya lang naman bukod tanging nagkaganon eh. Mas maraming MP3 na nakikinig na pero itong mga nakaraan, may mga MP4 na talaga akong gano'n. Kasi kaya niluludan ko talaga yung mga kapatid. Ang ginagamit ko kapatid na Jamlet, nag-ano ako nung yung Giga 199. Ano yun? 7 gig, isang linggo. Sa akin, 800 din yun, isang buwan. Pero ginagawa ko, pinapasa ko kay Sister Rosana Joy. Ito si Bea naman, si Kayla naman, dito naman sa bahay na online. Pinapasa ko sa mga kapatid, yung 7 gig. Tapos may 3 gig pa yung na YouTube, kaya ang YouTube namin, puro premium, walang commercial na YouTube namin dito eh. Yun, pinapasa ko sa mga kapatid yung 7 gig ko. Isa nga, nakaka 400 pa ako isang linggo.
Pero okay lang, basta makapakinig lang yung mga kapatid. Kasi nga, iba pa rin talaga yung nakakapakinig ng ano. Kaya, isa, ginagawa ko ng obedience. Hindi lang yung sermon, talaga yung buo na rin pinapakinig. Ano. Tulo-tulo lang. Kung kaya natin magsakripisyo, yun. Yung USB na binigay ni Vico Soto ba yun? Na kurap ka agad. So, buti pinalitan ng kapatid. Tulong-tulong na lang tayo sana po sa Atlanta. Buting na sana kagad yung video kapag nag-gongan. Yun ang problema namin ni Orda Jamlek. May buti, kasi yung mga sa himig, marami rito outsider. Yung mga nakaano sa himig pero taga-Taytay, taga-San Juan. Yung bang San Juan na sinasabi niya rito, kinakapatid na ano rin. Hindi kaya, hindi yun. Pwede naman kung saan man yun. Diba dapat tayo makapagano sa San Juan eh. Yan sa San Juan sila eh. Yun, isang ano yun. Simula yun ng ano. Kasi alam ko dyan sila nakatira sa St. Joseph pero dyan na sila nakatira sa San Juan. Pinaglabanan mo yata yun. Hindi na matulong-tulong po tayo. Sana ay sa darating na pasalamat, mapaganda natin lahat. Salamat po. So, yan po mga kapatid. Nung nakalipas na Adonai, nangako na po ang mga ECP. Nagwagayway na rin po ng watawat. Kaya yung mga ritual po na ginawa po doon, inayos po namin yung programa. Kasi mangyayari, uulitin lang. Kung ano yung nakita nyo nung sa assembly, uulitin lang po dito. Kaya hindi na po natin ginawa yung mga ritual po doon. Okay? Ang ginagawa po natin dito, kumbaga campo level. Campo level. So narinig po natin ang ating mga campo officer, campo staff. Ang mga ecclesia staff, hindi po natin mapagsasalita isa-isa dahil masyado rin po tayong tatagal. Ang lalong mahalaga lamang po, higit po dun sa sasabihin natin, gawin po natin ang ating gampanin. Sa paraang makipagkaisa po tayo. Alam niyo po, yung discipleship, madali po yan. Hindi mahirap maghikayat na magmahanain ka. Pag nakita nila, ito pala ang buhay ng mahanain. Hindi mahirap mag-invite na, mag-MNC ka kung nakita nilang iba pala ang MNC. Ang saya pala, may mga pagsubok, may mga sakripisyo pala ang KAO, pero mas nakita nila, iba ang KAO, masaya sila, ang bonding nila, iba ang adviser. Pag nakita po yun ng mga kapatid, ang kapatid mismo magsasabing, paano ho ba maging adviser? Pwede ho ba akong sumama sa KAO? Pwede ho ba akong magkalihim? Paano ho ba maging ingat yaman? Mga ganon. Bakit sila nagtatanong? Ba't sila na-attract? Kasi nakikita nila, hindi lang hirap. Nakita nila, may hirap pero may saya. Pag nakita ng mga kapatid yung saya, yun po yun. Kahit pagmamahanain, may sakripisyo sa pagmamahanain. Pero pag nakita nila, hindi puro hirap, nakita nila yung sa kabila ng hirap, may nangingibabaw na napakamalwalhating kaligayahan. So, ano mararamdaman ni Jomar? Sasabihin ni Jomar, stepping stone ko ang KO, stepping stone ko maging MNC, pero papunta po ako sa pagmamahalain. Di ba? Gaya ni Brother Gomer, siya po ay tinetrain din, papunta sa pagiging mahalain. Ano po, kaya masaya-masaya si Sister Ana. Kasi iba pa rin kapag ang kanyang kasintahan ay mahalain. Di ba? So mga kapatid, tulong-tulong po tayo. Hindi ko po patatagalin itong discipleship. Kasi ang Panginoon noon, ibang klase, no? Ang paraan ng Panginoong Kristo Jesus, simple lang. Halika, sumama ka sa akin, gagawin kitang mamalakayan ng tao. Pinaghihilan niya lang si Pedro, sila Juan, sila Santiago, sama kayo sa akin. Tapos panoorin niyo ako, ano gagawin ko? Ganun lang eh. Di ba? Pero ngayon, siyempre, maraming considerations. Pero ang lalong mahalaga, maipakita natin as kampo pamunuan, as ecclesia pamunuan. Una, nagmamahalan tayo, nagkakaisa tayo, at pag nakita yan ng mga kapatid, maniwala kayo sa akin,
hindi tayo mahihirapang mag-recruit ng mga bagong magiging kasama nating pamunuan. Tulungan tayo ng Amang Hari. So, palakpakan natin uli ang mga pamunuan. Palakpakan natin. Okay? So, kaya nga ang weekly lakas assembly, okay, dun sa salitang lakas, meron bang nakakatanda kung ano kahulugan yan? Okay. Acronym po kasi yan, lakas. Ngayon, ang iba, ang tawag nila dyan, lakas tama daw. Hindi po yung lakas tama yan. Yung lakas na yan ay, ano nga ba ulit? Lakas. Lahat ay kumikilos at sumusulong. Lahat ay kumikilos at sumusulong. Kaya walang TKE na natutulog, walang TKE na tambay, walang TKE na ano lang, ubus oras. Lahat ay kumikilos. Ngayon, pag kumikilos, normal lang, sumusulong yan. Kumbaga sa mga grade, tumataas ang rank, ang grade. Ano po? Kumbaga sa mga laro, level up. Nagle-level up po. Lahat ay kumikilos at sumusulong. Ngayon, ang mga assembly natin, inuulit ko, Edar ang himig, Kalno ang matulungin, mga kapatid. Sanayin po ninyo, pag nagnawagan si Brother Jerwel ng Edar, aatin kayo kahit wala ako. Aatin kayo kahit wala ako. Pag nanawagan si Brother Jamlek, aatin kayo kahit wala ako. Kasi po, willing po akong nandun palagi. Kaso nga, pag nandun ako palagi, si Brother Jamlek hindi magpe-preside. Di ba? Pag nandun ako palagi, si Brother Jerwel hindi magpe-preside. Siguro sa umpisa, hati kami ni Brother Jamlek, hati kami ni Brother Johanan, hati kami ni Brother Jerwel. Hanggang sa Brother Jerwel, kayo na po. Para ngayon, ba't hindi dumating ang ating sakop minister? Kasi pinapaubaya niya, ang tawag doon empowerment. Kasi pag nandito siya, normal lang ako, papaubaya ako sa kanya dahil Brother Yubulus, hindi naman kayo laging pumupunta rito, kayo na po. Kami po lagi nagmi-meeting na pagka weekly. So ang ginawa ni Brother Yubulus, tiniyak niya lang na ano ang magaganap ngayon at go ahead, Brother Rosea. Ano po? Sa mga kapatid, lakas assembly, kung nakita mo ang itsura mo dyan ay wala, so dapat sa susunod meron na. At kung nandiyan ka na, sana huwag kang mawawala. Mga kapatid, ang TKE, nandyan ang kahingian, pero ang magparami tayo mag-solicen, coordinator, magdagdag pa tayo. Okay po ba yan, mga kapatid? Okay po. Yan po. Ito po, meron pong video yan, si Sister Rachel. Sana po, ugaliin yung manood ng video. Yung video po dyan, pinapaliwanag niya yung step by step. Ano po? Na ginagawa ng isang Most Holy Cell Coordinator. Hindi ko na po isa-isahin yan. Papasa na lang po yung video, baka napanood nyo na po. Si Sister Rachel, yung asawa ni Brother Bernice. Ano po? Alam po, nung nagsalita siya, yan yung damit niya, agios. Sana napanood nyo na. Kung hindi, panoorin nyo pa. Kung napanood nyo na, panoorin nyo lang ulit. Kasi hanggang sa may sa puso natin. Sabi nga, ang sistema ng isang team katiwala ng iglesia. Okay ba yun, brother? Okay, okay po. Pagdating po sa pananalapi, inuulit ko, pagdating po sa matulungin, ito po yung pumasok, ito yung gastos. Marami po tayong na i-remit kaysa gastos. Okay po yun. Ang himig, ganun din. Ito yung pumasok, ang kaibahan ng himig, wala kasing inupahan. So, wala kaming gastos na ganun. Okay? Ang mapagtagumpay, wala namang inupahan. So, yung pumasok, nire-remit. Pero, hindi po nakakapag-remit tayo, sapat na yun. Hindi ko lang sinabing dapat lakihan natin nire-remit. Ang sinasabi ko, yung kakayanan mo, Brother Mark, nababantayan mo pa. Nakahawak ka na ba ng form na nakalagay doon, Carpus Adonai, sasamba, magkano ang buhay? Nakapirma ka na rin. Tapos, pasalamat,
kaarawan sa laman, sa espiritu, kailan ang birthday mo sa laman, birthday sa espiritu. Tapos, magkano ipagkakaloob mong handog? Nakapirma ka na sa ganun. So, kung hindi pa, kakausapin ka ni Sister Elisiana. Bawat Bethel, dapat meron nun. Ang totoo po, para i-discuss ko itong pananalapi, bantayan nyo lang yung ganun, Brother Janlet. Nakapirma na ba si Sister Jamie doon sa Bethel Commitment? Inuulit ko po, Brother Jerwel, bantayan natin yung Bethel Commitment Form. Kasi po, sa Jeshurun 30, ipagtatagudili natin yan. Meron na lang tayong 2 araw. Ano po, ang ginawa ko, nag-record na po ako. Ewan ko lang kung napansin nyo o napanood nyo. Umabot nga lang ng 20 minutes. Kasi nga, hindi naman madali rin ipaliwanag yun eh. Ang totoo, hindi ko na nga pinaliwanag para saan yung THP, para saan yung ikapu. Pinaliwanag ko lang kung ang sweldo mo, kinsenas katapusan, i-note mo dyan, kung weekly, kung, di ba? Kung irregular, kung magkano ang iyong average na income, yun lang pinaliwanag ko. Pero umabot yung video ng halos 20 minutes. Hindi ko alam kung napanood nyo. Ang totoo, may batayan ako para malaman ko kung napanood nyo eh. O, yan. Tignan ko lang ha. Tignan ko lang kung gaano nakaraming nanood. Yun ang kaya maganda sa pag sa YouTube mo nilagay. Nakikita ilan na nanood. Kasi po, pag nilagay ko po sa Facebook, hirap yung ganong kahaba eh. Yung 20 minutes. Lalo na sa Messenger. Hirap eh. Hindi kaya eh. Ewan ko lang, hindi ba nakakapagpasok sa Messenger na mahaba? Paano ba yun? Ano? Napin ko lang yun ha. Nilagay ko na nga lang dun sa ano? Nilagay ko na lang dun sa Great Harvest. Ano po? Great Harvest. Ito, bakit lilipat sa Unicap Batch 2 ang mga hindi nakasabay sa Batch 1? View, 2. Deadma, hindi talaga pinanonood. 2 pa lang nanood. Ay, hindi. 6 pala, 6. 6. Okay. Okay, ito naman. May 6 nang nanood sa 50 na sana nakapanood ng 6 na. Ito naman, paano gawin ang Bethel Plan? Ito, 36. Maraming nanood. Bethel. So yun po, yun nga lang, ito po, hindi lang pang kampo. Pinasa ko rin yan sa sakop, kaya expected, pati ibang kampo nanonood. Imaginin nyo na lang ha, 36 pa lang nanood. Walang problema kung marami na ang nakapag-submit ng Bethel Commitment. Ang punto, sinisikap natin na ano, walang baterya. Okay, so yun po. Ang punto, kasi patapos na po. Last slide na po kasi yan. Wow! Last slide. Ano po? Okay. Nalobat. Ha? Ayaw? Nalobat. Meron po ba dyan na 2 kapatid na gustong magsalita na ayon sa kanyang natutunan sa pagdalo niya ngayon? Maikli lang ha, baka naman mahaba. Baka meron lang pong 2 kapatid dyan. Siyempre, magsasalita si Brother Jamlek, isa na yun. O, isa pa, isa na lang. Baka meron po, pwedeng KAO, pwedeng... Wag lang Tita Ruth. Matagal kasi ang Tita Ruth magsalita. Kaya si Brother Jamlek magsasalita. Ayaw. Okay, palakpan natin, Brother Jamlek. Okay, nawala yung microphone eh. Okay. Shalom po, mga kapatid. Tingin po tayo sa plano, no? Ito nga po yung kampo, papahintulotan po, no? Yung plano natin next year na sasakop tayo ng isang lugar. Ito nga po yung San Juan. Shalom po.
Paano po tayo nakatingin sa gusto ng iglesia na palawakin itong ating kampo, Perfect Oneness? Di po ba? Itinuturo po, itong San Juan next year, sasakupin natin. Gusto ko pong sumagot kayo, lalo na kapwa ko pamunuan. Kasi, pag tayo, ang kalooban natin talagang susunod, yung mga kabataan, mas nakakababa sa atin, mga kabataan, mga awit, susunod sa atin yan. Kasi, ang tingin sa atin yan, kuya ate nila. Tama po ba mga kabataan? Ngayon po, tanong ko, mga kapwa ko pamunuan, officer, mga diakon at diakonesa, paano po tayo nakatingin? Ayan, salamat po. Paano po tayo nakatingin sa plano ng iglesia na dadagdagan pa yung iglesia natin sa kampo Perfect Oneness? Pwede pong sumagot tayo. Kasi pinatanaw na kanina ng ating kampo minister, itong San Juan, plano na magkaroon ng isang MHC. Tama po? Na doon ay magiging iglesia, ganap na iglesia. Doon naman pupunta po yun. Ngayon po, bilang ikaw pamunuan, bilang tagapangalaga ng mga kaluluwang maaring sumibol doon, paano ka nakatingin? Di po ba? Ako po, ako na po ang sasagot. Ako po, nakatingin na ako. Sabi ko, next year, walang linggo. Isang araw, sa loob ng isang linggo, pupunta ang matulungin sa San Juan. Mamamasahe kami, yung mga TKE, mamamasahe kami, mga ngaral kami. Yung po kagad pumasok sa isip ko. Hindi po ba? Kasi, nakatingin tayo, dapat nakatingin po tayo sa pagpapalawak sa Ebanghelyo, papangaral natin. Yung iba, sana, nakatingin po tayo kasi napakahalaga at yun yung tanda ng pagsunod natin. Plano po yan ng Diyos, ibinaba ng tagapangasiwa, bilang pinangangasiwaan, susunod po tayo, mga kapatid. Marami pang mga planong inilatag, mga next year na dapat nating abutin, gaya ng mga naganap ng mga pagdalo ng kapatiran. Di po ba? Ano po ba ang epekto ng pandemya sa atin, mga kapatid? Naging parusa po ba ito? O naging tulong? Sana lahat, no? Naging tulong po sa atin to. Kasi sa Pateros na lang po, mga kapatid, ang sumasamba po roon, Sister Ruth, no, is 45, pinakamarami na po yun. Kala mo, siksikan na yung sambahan, no? May mga nakaupo na sa hagdan. 45, pero wag ka, dahil sa pandemya na nangyari, ang kapatiran po, ayun nga, pinakita kanina, umabot na ng 91 yung mga dumalo. So, isang pagpapala po yun, na galing sa ating Panginoon, na dapat natin ipagpasalamat itong darating na Jeshurun 30. Hindi po ba? Kasi, dumating sa punto na nagpakita ng Diyos. Pinakita niya yung gawa niya. Sige anak, nahihirapan ka. Diba? Kung nahihirapan kang dumalaw, kung nahihirapan kang gawin mo, Diakonesa, yung gawain mo, ito, papakita ko sa iyo. One click. Ayun. Gumanap yung mga kapatid. So, tayo po sa lahat, mga kapatid, lalong-lalo na mga kapwa ko abuser, no? Tingnan natin, magkaroon tayo ng aksyon sa mga planong ilalatag sa atin. Mag-isip na po tayo, mga kapwa isipin po. Mag-isip na po tayo ng paraan paano tayo makakahakbang
sa planong ilalatag po sa atin. Mga darating na araw. Yun po, salamat po. Okay po. Akala ko baka ito yung differential. Kinuha ko yung reserve. Yung pala saksakan. No? So yan po mga kapatid, tayo ay binhing tinanim na inaasahang magbunga sa taong darating. Napanood niyo po ba yung ritual tungkol dun sa seed? Meron pong binigay sa aming pwedeng itanim. Last, ayun, naka-attend eh. Yung mga nanood sa, sa virtual lang. So, yun po ay, kumbaga, kung ikaw ba ay itatanim o ikaw yung magtatanim, ano nga ang mangyayari sa tinanim mo? O kung ikaw mismo yung itinanim, ikaw ba ay itinanim lang o ikaw ay lalaki at magbubunga? So, yun yung pinakapunto na gustong ipaunawa nung ginawang ritual na yon. Kaya nga, tayo ang binhing itinanim na inaasahang magbunga sa taong darating. Kaya hindi tayo nasa mundo para nasa mundo lang. Year of Great Harvest. Okay? Dapat tayo ay magbunga. At ang totoo, pag sinabing tayo dapat magbunga, Brother Jomar, tayo ay kasangkapan din na mag-aani. Kaya sa huling slide po natin, ang nakasulat, ang panawagan. Nang magkagay, sinabi niya sa kanyang mga alagad, katotohanang ang aanihin ay marami, datapwat, kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin nga ninyo sa Panginoon ang aanihin, na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Mga kapatid, inuulit ko ang nagsalita mismo dyan ng Panginoon. Gusto niya dumami ang manggagawa ng aanihin. Yan ang gusto niya. Yan ang gusto mo. At kung yung gusto niya at gusto mo pinagsama, walang imposible. Mga kapatid, pakasangkapan lang tayo. Tulungan tayo ng Amang Hari. Na itong unang campo assembly natin, na kumbaga parang soft launching. Bakit sinabing soft launching? Kasi gagawin pang ganap na kampo eh. Pero nag-launch na tayo. Officially, ang isa sa pwede nating sabihin parang anniversary natin, pagka nagdidiwang tayo ay Jeshurun 27. Ano po? Kaya nga wag nating sasayangin ang araw na ito. Ang diwang banal ng ating mga narinig, ang diwang banal ng ating naunawaan, nawa hindi lang natin narinig. Pagkaisahan natin, Eklesia mapagtagumpay. Pagkaisahan natin, Eklesia himig. Pagkaisahan natin, Eklesia matulungin. Ipagpala magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Ano itong binabalik sa ating If you gave it to my life,
The greatest love, you blessed me almost high, my Lord. Your grace is overflowing. You are my strength, you are my wings, you're my refuge, you are my life. You are my everything. I love you, Lord. You be my access. My life will take on you. You be my orbit. My world will revolve around you. When things get blurry, you will be my guiding light. I love you, Lord. You colored my world with great love. You're my access. My life will take on you. You'll be my orbit. My world will revolve around you. When things get blurry, you will be my guiding light. I love you, Lord. You colored my world with great love. I trust in you. I believe in you. Let your will be done. Let me bring holiness. I give all to you. My Lord. Ano masasabi mo sa assembly natin? Masaya po. Masaya? Kayo po, ano masasabi niyo po sa assembly? Ano po, nararamdaman ko po may malaking promise. Opo. Kailangan gawin kung ano yung atas. Opo, no, talagang kailangan gawin, no? Dad, ano masasabi mo sa assembly natin ngayon? Sobrang saya, brother. Opo. Puri ng Panginoon. Kataas-taas ang Diyos. Okay po, salamat po. Sabi niyo sa assembly natin? Saya po. Saya po yung assembly. Opo. Kayo po, sister. Sobrang saya po. Puro masaya lang? Ikaw, ano masasabi mo sa assembly natin? Nakakalugot. Sobrang masaya. Masaya rin. Talagang puro masaya lang talaga tayo, ha? Okay po, kain lang po kayo dyan, mga kapatid. Ay po. Haba. Kain lang po tayo. Ay po. Saka na lang tayo magregaluhan. It's a talaga. Ano sabi niyo sa assembly natin? Ganda po. Okay. Wala lang. Ano po ano masasabi niyo sa assembly, Brother Paul? Mahaba po yung yung pagtutulak ko ng e-bike. Ganun po. Masasabi mo sa assembly, Brad? Maganda po at na tawag po dito. Talagang nakaano na po, nakakasa na po yung plano ng susunod na taon. Okay. Salamat po. Ano masasabi mo sa assembly? Masaya. Masaya. Mas marami natutunan. Hindi Okay. si Ate Bea. Sige natin. Ano masasabi mo sa assembly natin, Sister Maika? Ano po, masaya po. Puro masaya naririnig ko. Wala siyang sabing Maganda po, maganda po. Nakakagalak. Ganon din. Nalala mo na si Oo.
Oh, meron pa tayong merienda. Sister Rosana Joy nagluto. Kami po, ni Bea. Masaya po. Bigyan po ka.